Isang babae na nagngangalang Kay Yume kasama ang asawa nito ang nasa kanilang farm nang sila ay nakarinig ng tunog ng isang paparating na sasakyan. Inakala nila na ang sasakyan na iyon ay sa gobyerno, kaya si Yume ay sinabihan ng asawa nito na sasalubungin ang mga yon at sakay ng motorsiklo ay tinungo ang direksyon papunta sa paparating na sasakyan. Ito na ang huling pagkakataon na nakita si Yume ng buhay at ang sumunod na pagkakataon ay noong siya ay palutang-lutang na kasama ng isa pang bangkay. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Kay Yume. Kamusta sa inyong lahat? Bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang po sa channel, please hit the subscribe button at pakipindot na din po ang notification bell para maging updated ka sa susunod nating kwento. Taong 2007, isang bagyo na nagngangalang Super Typhoon Sepat ang naglandfall sa central at southern region ng Taiwan. Ilang probinsya ang nasalanta ng nasabing bagyo dahilan ng pagkasira ng ilang mga ari-arian at isa na dito ang ari-arian ng mag-asawang Wang Jinlai at Kay Yume. September 13, 2007, bandang alas 10:40 ng umaga, ang 59 anyos na si Kay Yume kasama ang asawang si Wang Jinlai ay busy sa pagputol ng mga sanga ng mga puno sa kanilang taniman ng mangga. Ang kanilang lugar na Zhongkeng Village sa Nanhua, Tainan ay isa sa mga nasalanta at sa nangyaring ilang mga landslides, ang linya ng kuryente sa kanilang taniman ay naapektuhan din. Sila ay nakipag-ugnayan sa kinauukulan para maiayos na ang kuryente sa lugar at humingi na din ng tulong sa gobyerno para suriin ang naging danyos perwisyo ng nagdaan na bagyo. Habang nagtatrabaho, ang mag-asawa ay nakarinig ng ingay ng paparating na sasakyan at sa pag-aakala na iyon ay ang sasakyan ng gobyerno na susuri sa kanilang lugar, si Yume ay nagpaalam sa asawang si Jinlai na aalis muna para salubungin ang paparating na sasakyan. Si Yume ay agad na sumakay sa kanyang motorsiklo at tinungo ang direksyon ng paparating na sasakyan habang si Jinlai naman ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Bandang alauna ng hapon, si Yume ay hindi pa din nakababalik at si Jinlai naman sa pag-iisip na si Yume ay dumiretso na sa kanilang bahay ay hindi na din hinintay pa si Yume at mag-isa nang umuwi. Pagdating sa bahay, si Jinlai ay agad na nakita ang anak na si Junren na nagtanong naman sa kanya kung bakit hindi niya kasabay na umuwi ang ina nitong si Yume. Nagtataka man, si Jinlai ay nagkibit balikat lamang at pumasok sa bahay para kumain ng pananghalian. Dumating ang alas 2 ng hapon at wala pa din si Yume at dito na napagtanto ni Jinlai na si Yume ay nasa 3 oras nang hindi pa nakauuwi ng bahay. Medyo nakapagtataka na dahil ang asawang si Yume gaano man ka-busy sa farm ay usually umuuwi ng bahay para doon mananghalian. Ang cellphone ni Yume ay nakita niya din na naroon lamang sa kwarto at sa isipin na ito, si Jinlai kasama ang anak na si Junrei ay pumunta sa kanilang mango farm para hanapin si Yume. Sa ginawang paghahanap, ang motorsiklo ni Yume ay nakita nila na iniwan sa tabi ng daan. Ang susi noon ay nakasuksok pa sa susian at ang rearview mirror at handlebars ay sira din. 2 metro mula sa motorsiklo ay naroon ang sombrero na suot ni Yume nang umalis ito at mayroon ding nakitang bakas ng mga gulong ng isang sasakyan. Sa mga nakita na ito, si Jinlai ay bumalik sa kanilang village at humingi ng tulong sa mga kapitbahay na hanapin ang asawa at sa kabila ng kanilang effort ay wala pa ding Yume na nakita. Ang anak na si Junren ay tumungo naman sa opisina ng gobyerno sa kabayanan para itanong kung mayroong pumunta sa kanilang taniman. At dito nalaman na wala naman palang pinadala na inspektor sa kanilang taniman. Oras na nalaman yon, si Jinlai ay pumunta na sa pinakamalapit na police station para i-report ang pagkawala ni Yume. Ang mga otoridad naman ay agad na umaksyon at nagpadala ng ilang mga opisyal para sa kanilang investigasyon. Ang mga
mga otoridad ay unang sinuri ang motorsiklo na iniwan sa daan. Inisip nila na maaaring si Yumei ay naaksidente, ngunit bukod sa sirang rearview mirror at handlebars, wala silang nakita na anumang sign na iyon ay nabangga o na-involve sa anumang kolisyon. Bukod doon, ang lugar ay isolated din at bihirang-bihira ang anumang sasakyan. Wala ding landslide na malapit kung saan nakita ang motor at wala ding anumang bakas ng dugo sa kapaligiran. Sila ay nagtanong din sa ilang ospital na pinakamalapit at wala ding anumang dinala doong pasyente na galing ng isang aksidente. Kung hindi aksidente, maaari kaya na si Yumei ay nakidnap? Ayon sa mga kakilala, bagamat ang mag-asawa ay mayroong taniman na lupain, sila ay hindi naman ganoon kayaman. Kung si Yumei man ay nakidnap, higit 10 oras na rin ang lumipas ngunit wala naman silang na-receive na tawag na nanghihingi ng ransom o ano paman. Kaya ang kidnapping ay burado na sa listahan. Kung hindi aksidente o kidnapping, ano pa kaya ang maaaring dahilan sa pagkawala ni Yumei? Kinabukasan ng umaga, September 14, ang mga otoridad ay gumawa ng malawakang search sa ilang mga lawa, kuweba at ilang kalapit na mga lugar ng Zhongkeng Village. Sa kabila ng kanilang sikap sa paghahanap, lumubog na ang araw ngunit si Yumei ay hindi pa din nila nahanap. Sa puntong ito, ang mga otoridad ay wala pa ding nakukuhang lead hanggang isang detalye ang pumasok sa kanilang isip. Sa ginawang inspeksyon noon sa lugar kung saan nakita ang motorsiklo ni Yumei, ang mga otoridad maging ang ilang mga residente ay walang nakita o napansin na sinasabing bakas ng mga gulong na di umano ay nakita doon. Mayroong 200 papunta sa likod ng bundok kung saan naroon ang taniman at base sa salaysay ng mag-amang Jinlai at Junren, sila ay naghiwalay at tinahak ang magkaibang daan. Si Jinlai ay tinahak ang main road at si Junren ay tinahak naman ang maliit na daan. At ayon kay Junren, wala din siyang nakita o napansin na bakas ng gulong na napansin ng amang si Jinlai. Base sa salaysay ni Jinlai, si Yumei ay umalis na mag-isa dahil ito ay nakarinig ng tunog ng sasakyan. Ang sinasabing bakas ng gulong ay isang salaysay din na tanging galing lamang kay Jinlai. Maaari kayang ito ay nagsinungaling at ito talaga ang salarin? Base sa kanilang investigasyon, ang mag-asawa ay kasal na ng higit 30 taon. Ayon sa mga kakilala, si Yumei ay mabait at si Jinlai naman ay tapat at walang bad habit. Ayon sa mga kapitbahay, ang relasyon ng dalawa ay maayos naman at bihira nilang marinig na nag-aaway. Kung ito ay totoo, kung si Jinlai nga talaga ang mayroong kinalaman sa pagkawala na ito, ano maaari ang kanyang motibo? Sa kabila ng nasabing suspisyon, ang mga otoridad ay wala namang ebidensya para patunayan ang nasabing hinala. Noong unang gabi na si Yumei ay missing, ang 80 anyos na ina nito ay nagkaroon ng kakaibang panaginip at sa panaginip na iyon, sinabi ni Yumei na hindi naman ito lumayo at naroon lamang sa tubig. Maari kaya na ito ay aksidenteng nalaglag at nalunod? Gayunpaman, wala namang anumang katubigan malapit sa lugar kung saan nakita ang motorsiklo. Ang mga otoridad at villagers ay naghanap din kinabukasan sa ilang lawa na malapit sa kanilang village, ngunit wala naman silang nakita. September 15, isang lalaki ang nagtatrabaho sa farm nito na nasa 2 kilometro ang layo sa village nila Yumei. Isang bagay na tila hubog ng isang tao ang nakita nitong palutang-lutang sa lawa doon at nang iyon ay nilapitan ay saka nito nakumpirma na ang lumulutang na yon ay bangkay nga ng isang tao. Ang labi sa tagal ng pagkakababad sa tubig ay magana at pagmamayari ng isang babae. Nang nawala si Yumei, ang lalaking trabahador ay kasama sa ginawang search party at sa nakitang bangkay na ito, hindi na malayong isipin pa na iyon ay maaaring si Yumei. Ang lalaki ay agad na tumawag sa mga otoridad at inireport ang nakita at pinuntahan din si Wang Jinlai para sa identifikasyon ng bangkay.
Matapos ng ilang minuto, ang mga otoridad maging ang pamilya Wang ay dumating na sa lawa kung saan nakita ang labi. Ang katawan ay sinubukan nila na iahon sa tubig at sa sorpresa at pagkahindik ng ilan, sa ilalim ng katawan ay mayroon pang isang bangkay ang lumutang. Matapos ng pagsusuri, ang mga labi na nakita sa lawa ay pagmamayari ng isang babae at isang lalaki. Ang babae ay agad namang na-identify na si Yumei. Nakatulong sa pagkakakilanlan ang isang pulang envelope na nakita sa labi na mayroong lamang pera. Ang pulang envelope na ito ay ibinigay kay Yumei ng panganay na anak nito noong umaga ng September 13 bilang advance birthday gift nito sa paparating na kaarawan ng September 16. Sa kabilang banda, ang lalaking labi naman ay mukhang may katandaan. Ito ay mayroong suot na puting shirt, itim na pantalon at nakayapak lamang. Wala ni anumang bagay na nakita sa katawan nito na makakatulong para sa identifikasyon. Walang sino man sa mga residente ang nakakakilala o nakakakita doon. Sinubukan ng mga otoridad na ingumpara ang fingerprint nito sa kanilang database, ngunit walang nagmatch. Base sa kanilang investigasyon, ang pagkamatay ng lalaki ay hindi nalalayo sa oras na namatay si Yumei. Maaari kayang silang dalawa ay napaslang ng iisang salarin? Iyon maaari ang dahilan kung bakit walang gaanong nakitang ebidensya sa crime scene. Dito pumasok ang suspisyon na si Jinlai ang maaaring may kinalaman sa krimen na yon. At ang naging espekulasyon, si Yumei at ang lalaki ay mayroong lihim na relasyon. Ang relasyon na ito ay nalaman ni Jinlai at ang dalawa ay pinaslang. Matapos gawin ang krimen, si Jinlai ay maaaring nilinis ang crime scene saka nagpanggap na walang alam at sa ibinigay na salaysay ay nagsinungaling. Siya na nga ba talaga ang hinahanap nilang salarin? Sa patuloy na investigasyon, ang mga otoridad ay nadiskubre na si Jinlai ay kumuha ng ilang personal accident insurance para kay Yumei. Mas lalong tumibay ang kanilang suspisyon sa impormasyon na ito, ngunit sa patuloy na investigasyon, lumabas na hindi lang pala si Yumei ang mayroong insurance policy, kundi ang kanilang buong pamilya. Ang coverage ng nasabing insurance ay maliit lang din ang halaga at lumabas na kinuha o binili lamang iyon ni Jinlai para tulungan ang isang kaibigan na magkaroon ng benta. Ang insurance na yon ay expired na din dahil ang renewal niyon ay hindi na nabayaran pa. Kung pag-uusapan naman ang anggulo ng extramarital affair, base sa impormasyon na kanilang nakalap, si Yumei ay may pagkapihikan. Bukod sa ilang mga kalapitbahay, siya ay bihira na makihalubilo sa iba. Bukod doon, si Yumei ay buong araw na abala sa kanilang farm at wala nang gaanong oras pa para sa ibang aktibidad, kaya malabo na iyon ay magkaroon pa ng oras para bumuo ng ibang karelasyon. Sa mga puntos na ito, ang suspisyon ng mga otoridad kay Jinlai ay nawala na. Sa ginawang autopsy, lumabas na si Yumei at ang lalaki ay napaslang noong umaga ng September 13 sa pagitan ng alas 10:30 hanggang alas 11 ng umaga. Sila ay parehong nakitaan ng ilang mga sugat at defense wounds. Ang kanilang mga leeg ay parehong nakitaan ng marka ng strangulation, ngunit hindi iyon ang naging kanilang cause of death. Base sa resulta, sila ay parehong binawian ng buhay nang sila ay parehong nalaglag sa tubig. Ang marka sa kanilang mga leeg ay magkaiba din. Ang marka ng pagkakasakal na nakita sa lalaki ay galing sa isang bagay na mayroong strap at ang kay Yumei naman ay parang sa isang braso. Sa nakuhang resulta na ito ang naging konklusyon ng mga otoridad. Maaari kaya na si Yumei ay talagang nakidnap at ang dumakip sa kanya ay ang hindi pa nakikilalang lalaki? Maaari na sa kanilang paglalakad, si Yumei ay nagkaroon ng pagkakataon at humablot ng isang bagay na ipinulupot sa leeg ng lalaki.
Ang lalaki naman sa panlalaban na ito ay sinubukan na ipulupot ang braso nito sa leeg ni Yumei at sa kanilang pambuno, silang dalawa ay aksidenteng nalaglag sa tubig. Si Yumei ay hindi marunong lumangoy at ang lalaki naman ay natrap na sa pagkakasakal sa ilalim ng katawan ni Yumei. Malaki ang posibilidad na ito nga ang nangyari, pero ang naging question naman, paano nagawa ng isang 50 anyos na babae na i-overpower ang mas matanda sa kanya na lalaki? Isa pa, ang lalaki ay walang suot sa paa nang nakita. Bakit nagawa nitong mangidnap ng nakayapak? Maari kayang silang dalawa ay parehong biktima at pinaslang ng isang tao lamang? Mayroong ilang veterano ang nagsabi na maaring ang pagkamatay ni Yumei ay dala lamang ng pagkakataon. Maari na ang hindi pa nakikilalang lalaki ay pinaslang ng sinuman at si Yumei ay nadaan lamang at nakita ang pangyayari. Kaya siya ay nadamay na din at kasunod na pinaslang. Hindi naman imposible na ito ang maaring nangyari, kaya ang sumunod na ginawa ng mga otoridad ay ang alamin ang identifikasyon ng lalaki. Ang suot na damit ng lalaking biktima ay kinuhanan ng picture ng mga otoridad at iyon ay kanilang isinare sa media. Gayunpaman matapos ng ilang araw ay wala pa din silang nakuhang lead. Sinubukan naman nila na i-drain ang lawa sa pag-asa na makakuha ng anumang clue o ebidensya, ngunit sila ay bigo pa din. Ilang mga CCTV cameras din ang kanilang sinuri, nagbaka sakali na makita ang sinuman o anumang sasakyan na pumasok sa village, ngunit wala pa din. September 19, isang babae ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad at sinabi na ang biktima ay maaaring ang asawa nito na nagngangalang Chen Jinsong. Si Jinsong ay nasa isang linggo ng missing at ang suot nito ay isang regalo galing sa anak nito. Ang 45 anyos na si Jinsong ay isang horticultural businessman at huling nakita noong September 12 nang ito ay umalis patungong Tainan para sa isang business deal. Sa sumunod na 3 araw na hindi nakauwi ng bahay si Jinsong, ang kanyang asawa ay hindi naman nag-alala dahil bilang isang businessman, si Jinsong ay madalas na hindi nakakauwi ng bahay dahil sa ilang business plans at deals sa kanyang mga kliyente. September 15, nang sinubukan nilang tawagan si Jinsong para humingi ng pambayad sa tuition at dito nila nalaman na ang phone nito ay naka-off. Sila ay pumunta na sa mga pulis kinabukasan at inireport si Jinsong na missing. Dahil ang kanilang pamilya ay malayo naman sa Zongkeng Village, hindi nila nakita ang mga flyers na inilagay ng mga otoridad. Hindi din sila gaanong nanonood ng mga balita at nagkataon lang na ang anak ni Jinsong ay aksidenteng napanood ang balita tungkol sa unidentified man. Para malaman kung ang unidentified man nga ay si Jinsong, ang mga otoridad ay kumuha ng DNA sample sa pamilya nito at ang resulta ay ang tuluyang nagkumpirma na si Jinsong nga ang unidentified man na hinahanap nila. Ang isang malaking question ngayon, ano ang koneksyon ni Yumei kay Jinsong at sino ang pumaslang sa kanilang dalawa? Ang mga otoridad ay tirinak ang final movements ni Jinsong sa pamamagitan ng phone records nito. Bandang alas 6 ng umaga ng September 13, ang kanyang phone ay naping sa Jiangkan Road. Matapos ng kalahating oras, ang signal ay naping sa isa pang daan at sa isa pang lugar hanggang sa nakarating ng bandang alas 9 ng umaga sa isang peach plantation. Siya ay nagstay sa lugar na yon ng nasa 1 oras at muling naglakbay patungong Road 381 at ang huling signal na nakuha ay galing naman sa plantasyon ng mangga ng mag-asawang Yumei at Jinlai. Sa mga nakuhang impormasyon, ang mga otoridad naman ay sinubukan na hanapin si Jinsong sa pamamagitan ng pag-track ng sasakyan nito. Ang madalas na gamitin ni Jinsong na sasakyan ay ang motorsiklo, kaya ang mga otoridad ay chinek ang ilang CCTV sa area. Ang motorsiklo nito ay nakita nilang nakapark sa labas ng isang KTV. Sa trunk niyon, isang aerial photo naman ng lugar na Nanshi at isang kopya ng land lease agreement ang nakita. Sa puntong ito, ang naging teorya na ng mga otoridad, si Jinsong ay nakipagkita sa isang business partner kung saan ang mga ito ay nagkaroon ng pagtatalo at napaslang ng nasabing business partner.
Maaari na ang krimen na ito ay nakita ni Yumei nang ito ay umalis sa farm para puntahan ang inaakalang sasakyan na galing sa gobyerno. Sa naging teorya na ito, ang mga otoridad ay sinikap na itrace naman kung sino ang maaaring salarin sa nangyaring krimen. Halos nasa 80 oras ang kanilang ginugol sa pagsiyasat sa ilang mga CCTV footage sa ilang mga intersections. Ang mga footage na ito ay kanilang sinuri frame by frame at nag-check din ng nasa 30,000 mga sasakyan. Kalaunan, ang bilang na masasakyan ay napaliit nila sa 56 at matapos ng ginawang pagsiyasat, isang sasakyan na lamang ang natira at iyon ay ang silver white na minivan. Base sa nakuhang CCTV footage, ang minivan ay umalis sa isang bar sa Tainan bandang alas 5 ng umaga at nagstay sa road ng Yongkang ng nasa 3 oras. Bandang alas 8 naman ang iyon ay umalis at tumungo ng Nanshi. Mayroong nasa 4 na katao ang sakay ng sasakyan na yun, kabilang na isang lalaki na nakasuot ng puting polo shirt na maaaring si Jinsong. Ibig sabihin, 3 ang hinahanap nilang salarin. Ang naging ruta ng minivan na ito ay nasundan naman ng mga otoridad sa nakuhang mga CCTV footage at malaki ang tsansa na ang mga sakay niyon ay ang mga salarin. Ang plaka ng sasakyan ay kitang-kita sa footage na yon at nang iyon ay trinace, ang rehistro nito ay nakapangalan sa isang babae na nagngangalang Zhang Shuan. Si Shuan ay nagmamay-ari ng isang bar sa Tainan at mayroong kasosyo na nagngangalang Jiang Wuse. Bago umaksyon, sinubukan ng mga otoridad na alamin muna kung sino pa ang sakay ng nasabing minivan at nag-imbestiga muna sa background ng dalawa. Dito lumabas na si Shuan ay mayroong nobyo na nagngangalang Ke Shiming at si Shiming ay mayroong criminal records na super alarming. Ang 38 anyos na si Ke Shiming ay nasentensyahan ng 10 taon sa kasong drug trafficking, illegal possession of firearms at iba pa noong taong 1996. January taong 2007 nang siya ay na-release on parole. Ang co-owner naman ng bar na si Wuse ay nakulong din sa kaparehong mga kaso at nabigyan ng parole noong February lamang, 6 na buwan bago ang insidente. Sinasabing sina Shiming at Wuse ay former cellmate buddies. Naging girlfriend ni Shiming si Shuan at dahil naman dito ay naging co-owner ng club si Wuse. Si Shiming ay meron ding isang henchman na nagngangalang Chen Junji na katulad ni na Shiming at Wuse ay nakulong din ng ilang beses sa pagbebenta ng bawal na gamot na na-release on parole taong 2006 at naging empleyado ng bar. Sina Shiming, Wuse at Junji ay halos inseparable at madalas na naroon sa bar para magbenta ng illegal na droga. Bagamat ang 3 ay mayroong history at criminal records, hindi naman iyon sapat na ebidensya para ang 3 ay arestuhin. Sinubukan ng mga otoridad na i-check ang kanilang mga phone records at kung ang mga iyon ay naping sa parehong mga lokasyon at oras kung saan naping ang phone ni Jinsong, iyon ay isang malakas ng ebidensya. Lumabas sa investigasyon na ang lahat ng lokasyon kung saan naping ang phone ni Jinsong, sina Shiming, Wuse at Junje ay naroon din. Ang mga otoridad ay pinuntahan din ang lokasyon kung saan huminto ang sinakyang van at nakakuha ng ilang mga damit na mayroong mga putik na nagmatch naman sa damit na suot ng mga nakasakay sa van sa CCTV footage. Si Wuse at Junji ay may call record din para sa isang request ng geographic information sa kanilang area na inirequest din ng biktima ang si Jinsong noon. Sa mga nakalap na impormasyon, ang mga otoridad ay kumasa na para sa isang pag-aresto at pumunta sa bar noong September 29 para i-raid iyon at arestuhin ang kanilang mga sospek. Sa ginawang interogasyon sa 3, kinumpirma ni Shiming na sinamahan nga nila si Jinsong para tumingin ng isang plantation para sa isang posibleng business deal. Gayunpaman ayon kay Shiming, sila ay sakay ng iba't ibang sasakyan at si Jinsong ay hindi na tumuloy sa kanilang meeting place at naglakbay sa ibang direksyon. Mariing idininay ni Shiming ang anumang kinalaman at walang anumang ideya sa nangyaring pagpaslang. Sa kabilang banda naman, sina Wuse at Junji
Bagamat kalmado lamang katulad ni Shiming sa interogasyon, sila ay nakitaan naman ng panginginig ng kamay habang hawak ang bote ng tubig. Ang mga otoridad ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at dinala ang dalawa sa magkaibang interrogation room, hindi para mag-question, kundi para subukan ang mga ito. Ang mga otoridad ay painom-inom lamang ng tsaa doon habang nagbabasa ng dyaryo. At walang sinabi kina Wuse at Junji ni Ha ni Ho. Kalaunan, ang isa sa dalawa ay hindi na nakatiis at iyon ay ang co-owner na si Wuse. Ayon kay Wuse, si Shiming ang pumaslang at ang tanging ginawa niya ay ang pagdispatsa sa takot na baka siya din ay paslangin kapag hindi sinunod ang gusto ni Shiming. Base sa nakuhang impormasyon, si Jinsong ay madalas sa bar para makipag-socialize sa kanyang mga kliyente. Dito ay napansin siya ni Shiming na madalas naman sa bar para sa kanilang iligal na aktibidad. Si Shiming ay gusto na yumaman at dahil dito ay napansin ang palaging pagpunta doon ni Jinsong. Kaya chinek ni Shiming ang background nito at matapos na laman na si Jinsong ay isang businessman ay kaagad na kinausap si Wuse. Ang tiyahin at ina ni Wuse ay mayroong pagmamayaring isang peach plantation, kaya kinausap nila si Jinsong sa kung magkano ang maaaring presyo kung iyon ay ibebenta. Si Shiming ay walang kaalam-alam tungkol sa business ni Jinsong, kaya nag-search online para makakuha ng impormasyon. Kinausap nila si Jinsong tungkol sa presyo ng bentahan at si Shiming ay nagsabi ng kung ano-anong impormasyon na nakita lamang nito online. At base sa impormasyon na yon, si Jinsong ay sinabi na ang lupa ay maaring magkahalaga ng nasa 20 milyon. Si Shiming ay na-excite ng todo nang nalaman yon dahil base sa presyo ng benta ng nasabing lupa, iyon ay nagkakahalaga lamang ng 6 na milyon. Kung bibilhin ni Shiming iyon at ipabebenta kay Jinsong, hindi ba't iyon ay kikita ng 14 na milyon? Kung bibigyan man niya si Jinsong ng porsyento o kickback, malaking pa din yun kumpara sa ginagawa niya na mga illegal na transaksyon. Sa konklusyon na ito, si Shiming ay nangutang kung saan-saan para mabili ang lupa sa halagang 6 na milyon. Gabi ng September 12, nang nagkasundo ang dalawa na pumunta sa Nanshi para tignan ang nasabing lupa. Madaling araw ng September 13, ang empleyadong si Junji ay inihatid muna ang girlfriend ni Shiming sa bahay nito, saka muling bumalik para sunduin naman sina Shiming, Wuse at Jinsong at naglakbay pa Nanshi para tignan ang lupa. Pagdating doon, matapos na nakita ang aktual na lupa, sinabi ni Jinsong na iyon ay nagkakahalaga lamang ng 5 milyon. At sa narinig na ito, sina Shiming at Jinsong ay nagkaroon ng pagtatalo. Kalaunan, sila ay bumalik na sa sasakyan para umuwi, ngunit si Shiming ay determinado pa din at nakiusap kay Jinsong kung maaari iyong maibenta ng kahit sa 10 milyon. Si Jinsong ay hindi pa din pumayag dahil hindi naman talaga ito isang buyer at isa lamang agent at sa nakitang kondisyon ng lupa, imposible talaga na iyon ay maibenta sa ganoong kataas na halaga. Sa narinig na yon, si Shiming ay tumahimik na at sinabi sa driver na si Junji na tahaki ng ibang ruta pa uwi dahil medyo maraming sasakyan ang dumadaan sa unang ruta nilang dinaanan. Nang nakarating sa may entrance sa Zongkeng Village, si Shiming na nakaupo sa likuran ay agad na kinuha ang bag nito at ipinilupot ang strap ng bag sa leeg ni Jinsong na nakaupo naman sa unahan ng sasakyan. Sa nangyari na ito, si Junji at Wuse naman ay nagulat, ngunit dahil kilala nila si Shiming na may pagkabayolente at sa takot na sila ay patahimikin din, wala na silang nagawa pa kundi ang umupo na lang habang si Jinsong ay patuloy sa panlalaban hanggang malagutan ng hininga sa kinauupuan. Matapos ang nangyari, si Junji ay patuloy sa pag-drive at nakakita ng isang asul na drum sa may tabi ng daan. Si Shiming ay agad na pinahinto ang sasakyan at nagpatulong kay Junji at Wuse na ilagay ang katawan sa drum para ibaon sa lupa o di kaya ay palubugin sa lawa. Kinuha ni Shiming ang mga gamit ni Jinsong at sinabihan si Junji na magbantay sa may intersection.
Binuhat ni Shiming at Wuse ang katawan para ipasok sa drum. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang buhat pa, si Yumei na umalis sa kanilang farm sa pag-aakalang ang sasakyan ay galing sa gobyerno, ay nakita ang kanilang ginagawa. Si Yumei ay lumapit at nagtanong kung saan si Shiming ay sumagot na nakangiti pa na di umano ay tumutulong lang sa kaibigan na lasing. Sa sinabi na ito, si Junji at Wuse ay muling dinala ang katawan sa may driver's seat at umupo sa kanilang mga upuan. Si Shiming naman ay nanatili pa sa labas at nakangiti pang nakipagkwentuhan kay Yumei hanggang unti-unting pumwesto sa likod nito at gamit ang braso ay buong lakas na sinakal si Yumei. Matapos ang nangyari kina Jinsong at Yumei, si Shiming ay inutusan ang dalawang nasa sasakyan na lumabas para dalhin ang katawan ni Yumei sa sasakyan. Matapos na mag-drive, sila ay muling huminto nang nakakita ng isang lawa. Ang tatlo ay binuhat muna ang katawan ni Jinsong palawa kung saan si Shiming ang nagtapon noon sa lawa. Inutusan ni Shiming ang dalawa na balikan ang katawan ni Yumei at nag-utos din na ang mga ito naman ang magtapon noon sa tubig. Sa proseso ng pagtapon, sina Junji at Wuse ay nadula sa sobrang kaba, kaya ang katawan ni Yumei ay nagpagulong-gulong muna sa lupa. Matapos nun, sila ay nagsiuwi na at itinapon na din ang mga gamit ni Jinsong. Ang motorsiklo ni Jinsong ay nakapark pa din sa bar at si Wuse ang naatasa na tanggalin iyon doon at iparke sa ibang lugar para makaiwas sa suspisyon. Gamit ang helmet ni Jinsong na naroon pa din sa motor, si Wuse ay dinala iyon sa ibang lugar, ngunit nakalimutan na hubarin ang helmet at aksidenteng naibalik iyon sa bar. Base sa naging mga confession, ang bar ay ginawa ng search at nakita ang handbag ni Shiming na ginamit sa pagsakal. Naroon din ang kontrata sa pag-buy and sell ng lupa at ang helmet ni Jinsong. Sa puntong ito, si Shiming ay todo tanggi pa din, ngunit hindi na nakapalagpa nang nakita ang helmet ni Jinsong. Ang tatlo ay kinasuhan ng murder. Taong 2008 nang ginawa ang trial sa tatlong mga nasasakdal. Sina Junji at Wuse ay patuloy pa din sa pagtanggi na sila ay may kinalaman sa pagpaslang na sinalungat naman ng prosekusyon. Sinabi ng prosekusyon na sa halip na umalis at magsumbong, sila ay nagawa pa na tumulong, kaya sa pagpaslang sila ay mayroon pa din kinalaman. Isa pa, namatay sina Yumei at Jinsong by drowning. Nang ibig sabihin, namatay ang dalawa nang inuhulog nila sa tubig. Taong 2008 nang ang korte ay nagpasya na silang tatlo ay guilty, kung saan sina Junji at Wuse ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo at si Shiming naman ay kamatayan, April 2010, nang hinarap niya ang kanyang execution. Ang nangyari kina Jinsong at Yumei ay masasabing isa talagang malaking trahedya. Bukod sa kanilang mga nasayang na buhay, malaki din ang naging epekto nito sa kani-kanilang pamilya. Ang pamilya ni Jinsong ay nabaon sa utang dahil matapos na iyon ay namaalam, ang lahat ng mga naiwan nitong investments ay nalugi at ang pamilya nito ay nabaon sa milyon-milyon na utang. Ang bahay ng pamilya ay naibenta rin at nagrerenta na lamang kasama ng isa pang pamilya sa isang basement. Sila ay nangunguha ng basura para i-recycle para kumita at ang mga anak ni Jinsong ay huminto din sa pag-aaral. Ang nangyari sa kanila ay hindi nalayo sa naging katayuan naman ng buhay ng pamilya ni Yumei. Ang anak na si Junren ay nagkaroon ng depresyon at nalulong sa alak at si Jinlai naman ay nagkaroon ng cancer. Ang kanilang pataniman ay hindi na din naalagaan kaya sila ay nabaon din sa utang. Ang 64 anyos na si Jinlai para makabayad sa utang na ito ay tumungo naman ng Vietnam para doon magtrabaho at doon na din binawian ng buhay. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!